Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. So energy of collective around this time. Well, naka-recover ka na from sadness or kalungkutan and you feel in love, empathetic towards someone, nakikare ka, and you're secured, you're stable right now. Merong mahalaga sa iyo na iniingatan mo at kinikip mo, hindi mo wala sa iyo. You're also victorious and in a public eye or nagtagumpay ka. Para bang may mga tao na pinapalakpakan ka. They really appreciate your achievements, victory, kung ano yung narating mo yun sa buhay mo. Parang believe sila sa iyo, natutuwa sila sa tagumpay mo. Madami ka na naipon na pera. But you want parang simple na buhay, no? Na siguro parang sa island or gusto mo yung buhay na ano mo yung relaxing, malapit sa dagat, ganyan. Na makarelax ka. O pwedeng nandun ka ngayon sa lugar, nandiyan ka ngayon sa lugar na malapit sa dagat. Nagre-relax ka at nag-prepare na dagat or ilog or any bodies of water na nag-prepare ka ng food mo, ganyan. Pero dahil sa na-hurt ka, nasaktan ka, you feel being betrayed, or dahil merong nanaidur sa'yo, may nang-attack sa'yo, umiiwas ka, meron ka iniiwasan, o baka may na-unite sa'yo na ano may mga like influences, kung ano man yung atake na hindi mo nakikita, like energetic attacks, no, spiritual attacks, ay dahil doon sa mga na-unite sa'yo, na-influensya na sa'yo, sa isip mo, ganun, umiiwas ka, meron ka iniwasan, meron ka tinatakasan. Pero ngayon, tingnan mo, at nakawala ka na sa restrictions, nagawa mong makalabas sa restrictions at ngayon ay maging consistent ka na kung ano man yung matagal mo nang pinupursu or tuloy-tuloy na pwedeng goal or anything or person, matagal mo nang pinagtsatsagaan, ganyan na tuloy-tuloy mo lang kahit mabagal, no? Kahit na matagal. Meron kang nilayuan o tinalikuran na you're courageous na talikuran yan para peaceful yung isip mo, para makatulog ka na mahimbing, para matahimik na yung isipan mo, para hindi ka nababalisa. Ano yun? Ano yung nilayuan mo? Tinalikuran pala. Itong ano talaga, itong person na magaan yung loob ninyo sa isa't isa sana. Kaso lang, dahil mayroong na-unite sa'yo, kaya nababalisa kapag mag-stay ka sa kanya kasi merong deceit ang iba, may spiritual attack sa'yo na para lumayo ka sa kanya. Mabalisa ka, hindi peaceful yung isipan mo, para hindi ka maging komportable pag you're in a relationship or you're together ng person na yan. Basta ganun, may mga ganyan na deceit kasi. Itong person na pwedeng twin flame mo or may spiritual connection sa inyo, ginawa lang kayo ng deceit. Yun na yung parang illusion sa isipan mo na, o kaya yung mga na-unite sa'yo ng mga deceit nga nila, deceit ng mga kaawayan, ng mga evil, yan. So, ayan, hiwalay kayo ngayon kasi gano'n yung ginawa sa'yo. So, ayan.
Hindi kayo nag-usap eh. There's no collaboration na nagaganap po nangyayari sa inyong dalawa. Pero there's a new beginning with the world here, new chapter na alam mo yung courageous ka and porsigido na mag-take ng action na wala na makapang-restrict sa'yo. Wala na ang makapang-pigil sa'yo. Itong mga para monitoring spirit, mga evil, no? Itong mga itim ni ibon nito para ma-monitoring spirit. Basta ibon yan, ma-monitoring spirit yan. Kadalasan yan, kaya sabi ko, pag may kumakaluskos na ibon o nagmumonitor na ibon sa bintana, lalo pag ginaganyan yung bintana mo, na gusto niyong tingnan ka talaga na pumasok, parang kinakaluskos niya kung sliding yung bintana, kasi hindi siya makapasok eh. Tsaka mahirap matingnan makakita sa labas pagka sliding, di ba? Yung bintana. Kaya talagang ididikit niya yung paa niya tsaka yung mata niya sa bintana. Kuskusin yung bintana kaya gusto niya makita sa loob. Yun ang mga monitoring spirit. Hindi yan sila mga anghel, guys. Sa mga African, monitoring spirit yan. Kadalasan daw talaga sa bintana yun sila nagmumonitor. Pwedeng si Satanas nagsisent yan o mga alagad ng dilim kagaya ng witches, wizards, warlocks. Yan. O evil magicians. Yan ang mga nagsisent ng mga monitoring spirits. Hindi ka na niya makukontrol, hindi ka na nila mapipigilan. Yan. Magagawa mo nang makaalis, makapag-design, makapag-take ng action, na maging determined and brave and courageous. Brave and courageous, determined, and porsigido na may pupuntahan ka, may gagawin kang action, o basta may gagawin ka. Kasi itong mga monitoring spirit, sila mismo itong hindi na o yung mga sa kadiliman, sabihin na natin sa kadiliman. Yung mga witches, wizards, warlocks, basta lahat ng sa kadiliman, mga evil, mga demons, at mga alagad ng dilim, mga ganyan. Hindi na sila makapag-umpisa na makapangialam sa buhay mo, hindi na sila makapigil sa'yo. Dito nga, mayroong na-unite kasi sa'yo, kaya lumayo ka sa person mo, tumalikod ka sa person mo. May ginawa silang deceit. And di mo masisisi ang sarili mo. Kasi yung may kasalanan dyan, yung gumawa ng deceit, sila din ang haharap sa tulangkan sa kabilang buhay. Kung witch man yan, wizard, warlock, gumawa ng witchcraft sa'yo, o kung may nagpagawa man sa marunong, sila din haharap niyan sa hatulangkan sa kabilang buhay. Paparusahan yan sila ng God sa kabilang buhay. Sinabi ba ng God na hindi niya itapon sa lake of fire na may sulfur ang mga gumagawa ng witchcraft? Hindi man. Nung sabi ng God, tatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery, di ba? Yun ang sabi niya. So, yan. Madami sila, pero choice nila yun eh. Magawa natin. Choice nila yun. So, nila, ako, ibang tao, ginawa nila dahil nainggit sila. Kadalasan naman, gumagawa lang yan ng witchcraft, mangulam sila dahil nainggit sila eh. O gusto lang kinin sa iba, di ba? So, nila, ako, sabi lang ng totoo. Nasa Bible yan, sabi ng God na tatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery. Exodus 22:18, sabi ng God, patayin, inutos niya na patayin ang mga mangkukulam, mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, di ba? Magagawa mo na yan, makaalis. Basta agnan na to, ma-chain na itong mga gumagawa ng deceit sa'yo. Yan, mga magician yan, mga gumagawa ng witchcraft. Mga superior. At sige ka, wish ng wish.
Gustong-gusto ka kasi ng mga yan. Gustong-gusto ka ng mga yan. Nanghinayang sa'yo. Gusto nila magtagumpay na makuha ka. Through witchcraft, gumagawa mga superior, gusto kanilang pigilan kasi gustong-gusto kanila. Gusto nila na silang piliin mo, ganon. Gusto nila mag-juggling ka. May mga sinesend sila na illusion, lies and deception, witchcraft, mga spells, mga ginagawa ka na ng mga rituals para ano para hindi ka maging positive sa connection ng person mo, na mag-take na action sa person mo. Mari ikaw lumayo sa person mo, so ikaw din ang babalik niyan kung ikaw lumayo, dahil lang naman yun. Kaya lumayo ka, tumalikod sa person mo dahil nga sa deceit, sa witchcraft nilang ginawa sa'yo. Diba, na-restrict ka. Buti nga nakawala ka na ngayon eh. Nakawala ka na sa witchcraft nila eh. Nakalabas ka na sa kanilang witchcraft eh. Diba? Alam kasi nila na attractive yung person mo. Na-attract ka talaga doon na yun ang gusto mong mapangasawa. At, or clarification with the Empress here, or baka sila yung na-attract talaga sa'yo. Alam nila kasi yun talaga ang goal mo, mapangasawa, magkaanak kayo ng person mo na yun, na you're so driven, kaya pinapagpigilan nila sa devil o sa mga evil forces, kasi nagbintayan sila o nagsanla ng kaluluwa nila sa devil at evil forces para i-grant yung kanilang kahilingan, diba? Nag-wish-wish sila doon, umiling sila sa mga binagbintahan nila at sinanlaan nila ng kaluluwa nila. Masisave pa ba yan? Managbinta at nagsala na kaluluwa. Hindi na. Hindi na yan masisave ang kaluluwa nila. Kasi binta na eh. Sanla eh. Sino ka ba namang tanga magsanla at magbinta ng kaluluwa mo? Magbinta ka lang ng bahay, lupa, ari-arian. Wag lang dapat kaluluwa. Pero bininta nila. Choice nila yun. Sinasihin nila. Ako, nasasabi lang ng totoo. Iba, yung mga biniktima nila ng witchcraft, yung sisihin nila. Gano'n naman yan sila eh. Ibang sisihin nila sa mga pinagagawa nilang kabalastugan at kasamaan. Dahil sa pagkagahaman nila, dahil sa inggit nila, di ba? Binintanan nila yung kaluluwa nila, pinagsasanla nila yung kaluluwa nila para makontrol ang iba, para mamanipulate yung iba, para mapigilan ng iba, no? Para makuha nila kung ano yung gusto nila, para ibigay sa kanila kung ano hiniling nila, ng diablo. Tapos palabasin nila sa mga tao, sa Diyos daw sila, maka-Diyos daw sila, sinasabi nila, anghel pa daw sila, sinasabi nila, susinuan pa daw sila, samantalang witchcraft ang ginagawa nila, nagbinta sila at nagsanda pa ng kaluluwa nila. Masakit ang katotohanan, pero yun ang katotohanan. Yung yumaman sila sa pandaraya at through witchcraft, sabihin nila, blessed talaga ako ni Lord. Sabihin nila, diba? Ubod ng sinungaling. Lord daw nag-bless sa kanila, samantalang yumaman sila o nagkape o gumandang buhay nila dahil sa witchcraft, pagbinta at pagsanla ng kaluluwa nila at pagnakaw ng sa iba. Pati yung luck ng iba, ninanakaw nila through witchcraft. O pati nga destiny ng iba, gusto na nila nakawin, di ba? Tapos sabihin nila, blessing sa ako ni Lord to, bless ako ni Lord talaga, mga ganon yung sabihin nila sa ibang tao. Pero malaman na sa kabilang buhay, ay bakit na impyerno to? Yun pala kay yumaman pala sa pandaraya, yumaman pala kay nagnanakaw ng fortune ng iba, ulak ng iba, yun pala yumaman pala dahil sa through witchcraft. Diba? Hindi naman talaga Diyos ang nagpayaman sa kanya, kundi diablo. Diba? So, ayan. Masakit yan. Pag may tinamaan, masakit yun sa tinamaan. So, Ace of Pentacles, Page of Pentacles. So, mag-umpisa na you will start na
a fresh start, no? You know, umpisan mo and passionate ka na and positive na pwedeng mag-reach out sa person mo kasi ikaw naman ang lumayo sa person mo dito eh dahil sa deceit eh at mag-offer ng huge offer sa iyong person. Yan. Naklaro na ang judgment mo. Ayan. Clear na ang judgment mo forever. At hindi na maging clouded ang judgment mo forever. At maging risk taker ka na forever. Makapag-risk ka na sa person mo na walang nag-limit, walang nagpapahulgak sa'yo, walang nang-control sa'yo. At makarecover ka na din sa wakas sa yung pangulila mo sa person mo, from feeling na left out in the cold ng person mo. Baka sabi mo, ginustin ka ng person mo, yun pala ikaw lumayo. Kasi manipulate yung isip mo eh. Pero hindi na yan mamanipulate yung isipan mo. Maging clear na yung judgment mo. Na maging klaro na din yung isipan mo. So, ayan. Hindi ka na din mapipigil sa sarili mo mag-risk kasi ikaw naman din talaga ang lumayo sa person mo, di ba? So, ayan. Ito na lamang for by the way, ano bang feelings ng person mo sa'yo? Na nilayuan mo na yan. Hindi naman siya galit sa'yo, hindi naman siya cold, hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo eh. Hindi kanya kinakat off sa buhay niya. Feeling niya, nakadestin talaga kayo. Ikaw ang destiny niya. Oh. Feeling niya kasi, naging ano ka lang, naging guarded, nagtaas ng wall, na-intimidate dahil sa, tinakot ka ng mga witches, wizards, warlocks. Sinindan ka ng mga spiritual attacks. Ayun, may mga witches dito, mga kaaway. Mga sa dilim, mga alagad ng dilim to. Sabi lang buhay, hindi na yan sila masisave. Ano pa yung ginawa ng mga witches na to? Pabinta ng kaluluwa sa Diablo. Hindi. Sinanla nilang kaluluwa nila sa Diablo. Sanla. Same lang din yun. Sa sanla sila. Same lang din yun. Binta, sanla. Wala na bawian yan.